na walang connection talaga si VP Sara dito kay Madriaga. Sabi nga, prosecutor's dream to eh. Pag na-cross-examine to, talagang lulubog to. Ngayon, ang tanong lang, just in case, ma-impeach si VP Sara, magagamit ba ito para matanggal o mabaliwala yung impeachment? And second, yung sinasabi ng karamihan ng mga trolls o yung mga manunood sa kabila, na ginagamit nyo daw ito para chilling effect or wala nang lumabas na mga witnesses para patungkol dito naman sa impeachment. Unang-una, lahat ng abogado alam na pag nag-file ka ng perjury complaint tapos may impeachment, hindi maapektuhan yung impeachment. Hindi siya mapipigilan na mag-testify sa impeachment. Pangalawa, kung totoo yung sinasabi niya, edi dapat hindi siya natatakot. 'Di ba? Dapat walang rason para matakot siya. So, hindi ko nakikita kung bakit magkakaganon ng effect kung totoo yung sinasabi niya. Tapos yun nga, dahil nga alam namin na hindi mapipigilan yung testimony niya sa impeachment, kaya okay lang sa amin i-file ito because gusto nga namin siya mag-testify eh. Para mapakita niya sa buong mundo na sinungaling siya. Diba? Na para mabasag nga siya sa cross-examination. May analogy kami na itong si Madriaga, parang Trojan horse ito eh. Pero gawa nila. So, kung gusto nilang papasukin to sa Troy, hindi namin sila pipigilan, 'di ba? Inyong-inyo na 'yan, 'di ba? Gusto nga namin 'yun eh. Pero hindi pwedeng hindi siya managot, 'di ba? Hindi naman pwedeng abangan na lang natin sa impeachment, basagin na lang natin, walang consequence. 'Di ba? Kailangan pag napatunayang nagsinungaling ka, kailangan makulong ka. Attorney, di ba dapat ito maprotektahan? Kasi pwede niyang i-lead kung sino boss niya eh. Kung kaninong tanim to eh. So, agree ba tayo na sinasabi din doon sa impeachment na kukunin na nila? Doon na lang sa Congress. Para sa akin, okay sa akin yun. Kung ano ang makaka-ensure na ligtas siya, na buhay siya, na makakapag-testify siya, okay sa akin yun. Kasi gusto natin malaman kung sino ang nasa likod niya. Gusto natin aminin niya na gawa-gawa lang yung testimonya niya laban kay VP Sara. Tapos kung titindigan niya yung testimonya niya, edi gusto natin yun para mabasag siya on cross-examination. Mahubaran yung mga politiko, mga kongresista na nagtutulak na to na politically motivated lang talaga. Hindi ebidensya, hindi pananagutan ng habol nila. Yes, kapaliktaran, no? Kapaliktaran pala ito ng propaganda nila na hinaharas daw siya sa kulungan. Tapos kamakailan lang, merong balita rin coming from yung lawyer niya na billions daw ang ino-offer para manahimik siya. Anong komento niyo dyan? Hindi, gusto nga namin siyang kumanta eh. Sabi ko nga, we don't want him silence, we want him singing like it's videoke night. Kasi yung mga sinungaling sa bibig na uhuli yan eh. So, sige lang, diba? Mag-testify ka. Wala namang pumipigil sa'yo, di ka namin pipigilan. Gusto ko namin mag-testify. Nag-start daw yung paglabas ng kanyang testimonya, November 2025, tama? Ano sa tingin mo yung timing nito? November, bakit bigla siya lumabas? Paano siya lumabas? Ang pinaka-analysis namin dito is talagang hinahabol yung impeachment. Kasi ang kakulangan nung unang round of impeachment last year is hindi nila mapatunayan kung saan pumupunta yung confidential funds. Kaya iniisip namin, inimbento nilang tong si Madriaga para ngayon meron na silang witness na makapagsasabi na yung confidential funds ng OVP at ng DepEd, dito napunta yan. Si Madriaga ang nag-deliver kung kani-kanino. So, yun ang tingin kong nangyari dito. Hinabol nila tong impeachment, hinabol nila si Madriaga para mabuo yung butas doon sa ebidensya nila. Attorney, no, ang pagkakaalam natin itong mga nagsusulong nitong impeachment, gusto makasuhan si VP Sara Duterte, ay meron din yung iba dyan eh. May kinakaharap din ng mga kasalanan sa batas eh. Especially si Madriaga, no. Naalala ko lang yung isang legal maxims na he who comes to court must come with clean hands. Is it applicable ba in case of Madriaga? Hindi naman siya applicable per se. Ang mas applicable dito para sa akin yung false in uno, false in omnibus. False in one, false in all. Bakit? Kasi yung background ni Madriaga na sinasabi niya sa affidavit niya, nagtrabaho daw siya sa Presidential Security Group, nagturo daw siya doon, siya daw yung bumuo ng VP SPG ni VP Sara. Yung mga allegation na yon,
kailangan niyang maging totoo yun para maging credible na insider siya, para maging credible na pinagkakatiwalaan siya ni VP Sara para gawin tong pag-deliver di umano ng pera. Pero napatunayan natin yung mga magigiting na former PSG commanders natin, matapang na sinabi na wala kaming kilalang Madriaga, never namin naka-enkwentro yan sa PSG. Nalaman lang namin na buhay siya nung lumabas itong Madriaga affidavit. And even kahit na sabihin na hindi namin siya nakilala or nakita, hindi rin siya qualified. Kasi dahil nga sa criminal history niya. So ang paliwanag nga ni Brigadier General Cabangbang, pag nagsiscreen nga sila ng mga bisita ng Pangulo, pag nakita nilang may criminal record, di nga nila papalapitin So, paano naman magiging qualified dito na magtrabaho para kay PRRD, for example? Kung kahit nga picture or meeting, di nila papayagan. Ayun. Isa pang tanong, in your own legal standpoint, base po dito sa mga hawak ninyong mga ebidensya, may tayo ho ba ito pinaglalaban ni Madriaga? May tayo ho ba siya? May lakas po ba yung kaso na ito? Paano po ba? Yung kaso namin sa kanya malakas. Sigurado yun. yung sinasabi niya kay VP Sara, walang basihan. Yun ang katotohanan doon. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit kunyari sila Terry Ridon, tsaka sila Benny Abante, hat na pa-testify itong si Madriaga. Kasi wala talaga silang mapupulot dito kundi kasinungalingan lang. Kaya, di ba? Yun nga, kung hindi kayo mapipigilan, sige lang, tuloy-tuloy nyo lang yan. Kasi nga, yan mismo ang wawasak sa mga plano nyo laban kay VP Sara. So, sige lang, okay sa amin yan. Attorney, alam naman na natin ngayon na sinungaling talaga tong si Madriaga at obvious naman. What if po na mabaliw yung humahawak dito at ipapatay to Nako. para lang maging mabigat na ebidensya, para lang maisisi ni VP Sara. Ano po ba yung mabigat na ebidensya na po ba yung ganung gawain? Kasi pwede nilang gawin yun Alam naman natin ang kayang gawin ng mga anti-Duterte. Sana hindi mangyari yun. Pero kaya ako nga paulit-ulit sinasabi na gusto namin buhay siya Kasi alam ko na pwedeng mangyari yun na isisisi kay VP Sara kung may mangyari sa kanya. Kaya ganito palang kaaga, sinasabi ko na sa lahat ng tao na gusto namin buhayan. Kasi it's out of her interest na masaktan siya or may mangyari sa kanyang masama. Kasi yun nga, siya mismo, si Madriaga mismo ang nagpapatunay na politika ito, hindi ito pananagutan ng habol dito. Pagdating naman, attorney, doon sa background checking kay Madriaga, noon bang binuo niya yung isip na yan, yung parang grupo to campaign for VP Sara? Ano na siya? Involved na siya dito sa mga krimen na ito ng kidnap for ransom? Hindi ko lang alam, pero by that time, 2020 kasi nabuo yung isip nakalabas na siya ng kulungan. Nakalabas kasi siya ng kulungan 2003. Na-aresto siya 1997, na-convict siya, kidnapping for ransom, pero na-acquit lang siya sa Supreme Court, so nakalabas siya. Naging kaibigan niya si Attorney Ryan Kilala. So, tinatanungan namin si Attorney Ryan, bakit mo naman kinibigan to? Isang ganitong klaseng tao, di ba? Parang halos sinisisi na siya ng mga malalapit kay VP Sara na, ikaw may kasalanan ito, ba't mo ba kinibigan? Nagkaroon tuloy ng link. Sabi niya, hindi niya lubos maisip na nakulong na siya, uulitin niya pa. Parang ganon. Pero hindi mo kasi mapipigilan, Boss Dada, yung mga tao na gustong sumuporta. Hindi naman yan sasalain kasi independent support group nga yan Hindi naman yan gumagalaw ng... Napakarami yan. Napakarami. In fact, doon sa inauguration, yung Isip Pilipinas, isa lang yan sa 50 campaign support group na naimbitahan sa inauguration. So, and yet, hindi pa si Madriaga mismo yung naimbita. Si Ryan Kilala pa yung naimbita. So, yun nagpapatunay talaga na wala silang relasyon. Nakakagulog ka ng importansya ng gobyerno natin, ng kriminal na to. Ano meron? Kasi nga, sa akin, desperado na sila. Wala na silang ibang magamit na ebidensya o testigo. Lali ako may picture ako kasama ko si Ma'am Sara. Kung gumawa ako ng kwento na nagbili ko ako ng pera kay Sara. Maniniwala ka ba? Hindi. Ano ba? Sinungaling si Madriaga Sampal-sampal Nagkikigil ako.
Pero ito na lang, Tony. Nakakalungkot na ako kasi napansin naman natin lahat na ang gobyerno kumakampi sa kriminal. Samantalang yung 18 Marines. Di ba? Ano ba naging ko sa kriminal, Tony? Yun ang masakit doon kasi tingnan mo itong si Madriaga. Nag-execute siya ng affidavit noong November 29, 2025. Tapos, wala man lang kahit anong investigasyon. Hindi siya pinatawag ng NBI, di siya sinuri, di siya pinatutsadahan sa media. Tapos sinama na agad sa impeachment complaint. Tapos ngayon ipapatawag na bilang testigo sa House Justice Committee. Pero itong 18 Marines, imbis na tulungan, sila pa ngayon ang iniimbestigahan, di ba? Pero kung ginawa nila yun kay Madriaga, di din nalaman na nila agad na hindi totoo yung mga pinagsasabi niya. Yun ang malaking double standard at sinabi nga yan ni VP Sara sa isang statement. Pero, Tony, buti ka naman sa aking congressman eh. Tony, ano masabi mo sa mga congressman na kagaya ni Aguante na inakampihan ang kriminal na to? Hindi lang yun, yung mga nagtutulak ng impeachment. Sa akin, siyempre may opinion tayo dyan, pero ang pinaka maganda is galing na mismo sa kasamahan nila. Diba si Congressman Toby Tiangco sinabi, kaya nila tinutulak tong impeachment dahil alam nila 1,000,000% di nila maareglo si VP Sara, kaya nila tinutulak tong impeachment laban sa kanya. So yun, agree ako doon. Mukhang, diba, obvious naman sa atin yun, pero wala tayong pruweba, diba? Pero ito, kasamahan na mismo nila, matalik na kaibigan ni BBM, kapartido nila ang mismong nagsasabi na kaya nila tinutulak yung impeachment para ma-eliminate si VP Sara sa 2028 at para makaiwas sila sa pananagutan. Kasi, alam naman natin lahat na walang palaan ng mga hayop na to eh. Bakit nagkakaya tayo ng oras sa mga to? Bakit? Hindi ko alam eh. Diba? Nakakaloko, no? Hindi ko rin alam eh. Ba't ba ako tinatanong mo? Alam mo- Dapat ang tanongin natin sila, diba? Pero ano bang Wala, punto pag nyo tinatanong ko, dyan? ninakasuhan ako eh. Diba? Ewan ko, sa'yo ko lang tanong para ano, diba? Para sa... Hindi, oo. Nagpapasalamat nga ako sa inyo na pinag-uusapan natin to dito dahil yung palapit na hearings sa House Justice Committee, magiging ano yan, napaka-bias, one-sided show. 'Di ba? Kasi hindi pwedeng ang pwede lang magtanong sa mga witnesses diyan sa House Justice Committee niyan ay puro mga congressman. Eh nakita naman natin na doon sa huling hearings nila, doon sa sufficiency in substance, si Congressman Bongson Tay lang ang tumindig para kay VP Sara. So ngayon ang inaasahan natin itong susunod ng mga hearings ng House Justice Committee, gugulpin lang nila ng gugulpin si VP Sara dito, tapos papahirapan nila yung mga witnesses para makuha nila yung gusto nila. So mabuti to na si Attorney Poa para sa impeachment, ako para dito sa perjury complaint, meron tayong mga palabas itong mga show na katulad ng sa Vox Populi na mapapaliwanag natin sa tao. Kasi pwede bang sila lang yung nagpapalabas ng narrative nila? Diba? Hindi pwede, dapat malaman din ng tao kung ano yung side natin, kung ano yung totoo, para hindi sila maloko ng mga politiko. Attorney, may nabanggit kayo kanina na nagkiklaim siya na turo ng attorney ang title niya. Tapos meron din dito sa iyong perjury case, sinasabi na nagpapanggap din siyang nagtuturo daw sa isang Sa PSG. sa PSG. Oo. So, ito honest question to Sa tingin mo ba may sinto-sinto ito? And then, yung totoong kasi parang ako, kung tinitingnan ko, para siyang wala sa hulog. Yung taong, alam mo yung claim ng claim na ganito ko. Di ba may mga kaibigan tayong ganon, pretender? Sa tingin mo, baka naman may tama lang sa utak to? Oh, pwedeng ganon or pwede namang professional con artist talaga siya. In fact, naisip ko nga bago pumunta dito na manawagan sa mga nanonood kung naloko kayo nitong si Madriaga, lumantad kayo, makipag-ugnayan kayo sa amin kasi baka makatulong ito kay VP Sara na baka naloko din kayo nitong si Madriaga, baka nagpanggap siya na bagman ni VP Sara, baka nakakuha siya ng pera sa inyo. Sabihin nyo sa amin para baka magamit natin laban sa kanya. Or kahit sino pang ibang niloko niya kasi kung lahat ng tao nagsisinungaling siya, edi mag-cross-cross yung mga yan, di ba? Magkakamali siya. So, kung hindi naman sa kailangan natin ng additional evidence, sobra-sobra na, pero para lang tuldukan na itong taong to,
'Di ba? Kung meron kayong nalalaman, sabihan nyo kami. Parang gano'n ang nakikita nyo sa kanya, na parang nang-i-scam lang siya and ginamit niya to para makalaya siya. Bakit ba? I mean, posible ba yun? Nakasuhan ka, nakulong ka dahil sa murder, tapos suddenly magsasalita ka, tapos pwede ka nang maging witness protection ka na kagad? Kaya ang pagka inaral mo to, talagang mapapaisip ka na yung gobyerno mismo ang isa sa mga tumutulong sa kanya. Kasi, yun nga, like you said, hindi naman konektado yung kidnapping for ransom dito sa mga binibintang niya kay VP Sara eh. So, paano siya mapapalaya? Di kung kausap niya yung Department of Justice, pinangakuan siya na, kunyari, hindi namin gagalingan yung pagpresenta ng evidence laban sa'yo. Or baka impluwensya naman nila yung huwes. 'Di ba? Baka ganun ang mga klaseng pangako kasi hindi nga talaga konektado. Pero sinong klaseng tao or sinong tao ang may kapangyarihan na gawin 'yun? Yung mga nakaupo lang sa gobyerno ang kaya no. Parang pang isang sinabi siya na may nag-drive ng isang sasakyan na iniwan niya. Meron kayong sagot doon, no? Meron din ba kayong tawag dito certification? Meron. Yung sabi niya, meron daw white Vios na merong laman na 80 million na pinadeliver sa kanya ni Lieutenant Colonel Nolasco. Ginawa niya daw, iniwan niya daw yung sasakyan sa parking lot ng SM Mega Mall at a few days later daw, nakita niya na ang nagmamaneho nung same white Vios na yon ay si Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yun kasi hindi naman marunong magmaneho pala tong si Ria Kilala. Wala siyang lisensya, di siya marunong magmaneho. So meron tayong prinisenta doon na certification mula sa LTO licensing section na kahit kailanman hindi nagkaroon ng lisensya tong si Ria Kilala. Attorney itong si Madam Ria Kilala, talagang nag-testify siya or magte-testify din siya na hindi talaga ako nagmamaneho, hindi ako marunong magmaneho. Hindi na natin siya dinamay, hindi na natin siya ginulo. Ang magte-testify for her is si Attorney Ryan Kilala. Siya yung kumuha ng certification mula sa LTO. Hindi ba niya sinabi, attorney, yung sasakyan, di ba, 80 billion? Ano ba yun? Naka-envelope, naka-maleta, naka-paper bag? Hindi niya sinabi na kung paano niya sinakay sa kotse. Naka-duffel bag daw. Yun yung sinabi ng abogado. Hindi na maleta. Abogado ni Madriaga. Speaking of yung lawyer, sa dami nung inyong parang mga dinidebunk ninyo na mga claims niya, isa lang yung parang sinasagot ng abogado niya eh. Yung hindi naman niya kiniklaim na siya ay kumbaga parang listed as employee connected dito sa ganito. Yun lang sinasagot niya. But yung ibang mga sinasabi ninyo tungkol sa mga inconsistencies sa testimonya ni Madriaga, hindi niya sinasagot. But hindi lang siya ang nagsasabi niyan, pati si Congressman Terry Redon yan din ang sinasabi na kasi nung nag-file tayo, sinabi natin agad, meron kaming certification na hindi naging empleyado yan or konektado dito sa mga government offices nito. So, unang araw pa lang sabi ni Terry Redon, ano yan, baka confidential employee yan. Tapos, ito naman si Attorney Raymond Palad, sabi, never siya naging empleyado ng gobyerno kaya wala siyang record. Kasi siya, personal aid or alalay ng pamilya Duterte. Unang-una, ngayon na lang yan. Kasi dun sa affidavit, sinabi niya, I worked in the following government offices. Kasama yung PSG. Sinabi niya, I was formally assigned in the PSG to teach this course and that course. So, tapos, sabi ni VP Sara, yung allegation mo na nag-provide ka ng security para sa akin, yung transport services, yung intelligence operations, pawang kawani ng gobyerno lang ang pwedeng gumawa niyan para sa akin eh. May mga government protocol na sinusundan para makapagsilbi ka ng ganong capacity para sa opisina ko. Yun nga, nakakuha tayo ng certification sa VP, SPG, OVP at DepEd na wala talagang ganong klaseng empleyado. Okay? So, one afterthought na lang. Ngayon na lang nila sinasabi yan na hindi siya empleyado ng gobyerno. Pangalawa, sabihin na nating personal aid ka or alalay ka, bakit kailangan mo ng imbitasyon para maka-attend ng inauguration ni VP Sara? Kasama ka pala sa staff niya. Bakit ka pa magpapaimbita? Diba? Pangatlo,
sabihin na natin parang secret agent ka kasi walang nakakilala sa kanya eh. 'Di ba? Wala pa ako nakakausap na katrabaho ni VP Sara na kahit isang beses nakita siyang katrabaho si VP Sara. O so pagpalagayin na natin na parang secret agent siya, confidential. Eh bakit ka post ng picture ng amo mo? Intelligence gathering ka pala. Ba't mo pinapakita sa tao na may picture kayo ni VP Sara, 'di ba? It doesn't make sense. Yung statement ni Luistro or Congressman Luistro na kahit mag-resign si VP Sara, tutuloy pa rin daw nila yung impeachment. Yeah. Unang-una, tingin ko hindi siya magre-resign. Si VP Sara, and I'm not speaking as her lawyer or her spokesperson or anything like that. Ito, pananaw ko lang po ito. Napaka at peace ni VP Sara doon sa desisyon niyang tumakbo bilang Pangulo. Napaka at peace niya harapin tong impeachment. So hindi niya, tingin ko lang, hindi niya magagawang mag-resign dahil may responsibilidad siya sa mga tao. So kung mai-impeach siya, so be it. Pero ako naniniwala na hindi mangyayari yun. Hindi ka, tingin ko kung yung House of Representatives hindi marunong manindigan, tingin ko umaasa ako na yung Senate kaya nilang manindigan sa You think part katotohanan. to ng ano nila, part ng propaganda nila para magmukhang guilty si VP Sara, fino-float nila yung idea na mag-resign na lang siya para yung disqualification sa pagtakbo sa mga posisyon sa gobyerno hindi maipataw sa kanya. Tingin ko wishful thinking lang. Umaasa sila na magre-resign siya para hindi na nila problemahin pero hindi mangyayari yun. Mga banateros. Meron pa ba kayong mga tanong kay May gusto kong idagdag. Sige po. Banat dun sa yung ugnayan kasi ni Lieutenant Colonel Nolasco at saka ni Madriaga. Sa huling interview ni Attorney Raymond Palan, sinasabi niya na tinatanong kasi siya, ano yung pruweba nyo ng koneksyon ni Madriaga kay VP Sara? So, sabi niya, nakakuha sila ng mga text messages between Madriaga at saka Lieutenant Colonel Nolasco na nagpapatunay na magkakilala sila. Unang-una, hindi naman namin dinedeny na magkakilala si Lieutenant Colonel Nolasco at si Madriaga. And in fact, dun sa affidavit nga ni Lieutenant Colonel Nolasco, sinabi niya na alam naming nagsisinungaling siya kasi nakilala ko na yan, hindi naman siya taga PSG. Teacher siya ng PSSPA. Ngayon, ano sabi ni Attorney Palan? Sabi niya, merong mga text messages doon na nagbigay ng bank account number si Lieutenant Colonel Nolasco kay Madriaga. Tapos para daw i-confirm, nagdeposito pa daw si Attorney Raymond Palad ng 1,000. Tapos pumasok daw. Pero kung titignan mo yung text message, ang pinag-uusapan nila doon, hindi naman confidential funds o anumang krimen. Ang pinag-uusapan nila doon, paliga. Kasi sabi ni Madriaga, magsusponsor daw siya ng uniforme nitong sila Nolasco. Kaya binigay ni Nolasco yung bank account details niya para i-reimburse siya kasi nauna nang gumastos si Nolasco para doon sa uniform. So pinalalabas ni Madriaga yung bank account para magbigay siya kay Nolasco ng confidential funds? Hindi, para sabihin na tiga mo may ugnayan kasi ka-text ko yung security officer ng DepEd. Parang ganun lamang. Pero yun nga, doon mismo sa text message na pinakita na lumalabas ngayon sa social media, nakalagay doon kung ano yung purpose para sa basketball uniform. So wala naman syempreng connection yun sa confidential funds. Pero ang pinakamaganda dito, kung ilalabas nila to, maganda yun para sa kampo ni VP Sara kasi yung same text message thread na yun, nandun sa dulo yung text ni Madriaga kay Nolasco na pinapabaliktad siya, mag-state witness daw siya. So, kinukumpirma, dahil linabas nila itong mga text messages na to, kinukumpirma nila na kay Madriaga galing yung message na yon. So, wina-welcome natin yan. Actually, kahit anong ilabas nila, wina-welcome natin dahil alam natin na gawa-gawa lang. So pinababaliktad ni Madriaga si Nolasco. Oo, sabi niya, Parang sumama siya doon sa kwento. oo, sabi niya, Nolasco, sabihin mo na lang na yung confidential funds, sa akin mo binigay. Tapos, ako na lang magpapaliwanag kung anong ginawa ko doon sa pera. Meron bang sagot si Nolasco doon? Hindi na siya sumagot. Pre-reserve niya agad yung message, tapos rin-report niya kay VP Sara at sa mga abogado niya.
Huli pero di kulong ano. Kulong, actually. Pero kulong. Nakakulong na. Huli pero nakakulong na.